problema, matutulungan ka ng GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na dahil sa GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay kapag kipakinabang siya. Dito, doon, sa ibang bansa. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. OFW na naglilingkod sa ating bayan, sila ay susi sa ating kaunlaran. Hirap at dusang pinagdadaanan, matagumpay na nilalampasan. Kaya ating parangalan ang ating kabayan sa ginawa niya kabayanihan. GFM, Nagpapasalamat ako at nagpapasalamat po kami. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. GFM, 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 GFM. GFM, Gabay ng Pilipinong Manggagawa, abroad. Pamilyang buo, maayos na pamumuhay, malalim na pananampalataya, kapaki-pakinabang sa ating bansa at sa bansang pinagtatrabahuhan. These are the goals that we seek for OFWs and their families, to see them empowered to transform nations. We equip the body of Christ by helping them understand the situations of OFWs brought about by migrations and the issues that go with it. We train their volunteers to become OFW ministers, to minister effectively in times of distress using all platforms including multimedia. We partner with churches here and abroad to establish global Filipino centers to help address the plight of many OFWs in distress. Our partnership with government institutions like POEA, OWA, the DFA and its embassies and consular offices helped facilitate repatriation, resolution of labor cases, and countless victims of abuses from their employers and principals. And through government institutions like the Department of Agriculture, Department of Science and Technology, the DSWD, and BPI, we have endorsed countless OFWs to avail various reintegration and livelihood programs. We do all this to see them empowered overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. Come, partner with us in empowering global Filipinos through your prayers and donations.
Isang magandang hapon po sa inyo mga kababayani. Ito po ang programang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. Ako po si Kuya Rene Bunsoy. Kasama ko na siyempre ang aking partner. Ako na po si Ate Joy Ilagan ng Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. At siyempre isang oras po tayong ngayon na magbibigay sa inyo ng makabuluhang gabay. Para sa inyong mga OFW na nanonood, saan mo kayo naroroon, siyempre sa inyong mga pamilya na rin. Good morning, good afternoon, good evening, as the case may be. Yan ang sinasabi nga natin. Dahil alam namin na kayo ay naririyan sa ibang bansa, o kaya man ay nandiyan dyan sa inyong mga bahay, nagpa-plancha, naglalaba, o gumagawa ng assignment ng mga anak nila. Hindi naman, no, biro lang. O kumbaga, kung meron, ano man ang ginagawa niyo, narito po kami. Live streaming po ito, at live na live sa FB page ng The Global Filipino Movement. Pwede nyo naman itong balikan kung hindi nyo po ito mapapanood ng live. Siyempre, kami nga po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo. I-like nyo po itong page namin dahil kami po ay patuloy na maglilingkod sa inyo. At dahil nga dyan, pinapakita nga po namin, nagpapasalamat na po kami sa aming 8,000 followers. Ayan. Yan din po ang aming Facebook page. No? Hindi ko alam kung yan pa rin o mukhang napalitan na yung cover page. Pero makikita mo yung Global Filipino Movement Foundation Incorporated. At makikita at marereflect 8,000 followers. Maraming salamat. Marami na yan. Yes. Nag-start na rin noong 2020, 2,000 na yan. Wow, mabilis ang ating pag-angat, At syempre, kung kayo naman ay gusto nyo mag-connect sa amin, ito po yung makikita nyo. Ma'am, pakibasa. Yes, sa inyo po mga nanonood at sumusubaybay at bago pa lamang sa aming pong live streaming, you can connect with us sa ating pong Facebook account, The Global Filipino Movement Foundation Incorporated. Ganyan din po ang ating Instagram yes. Global Filipino Movement, at ganyan din po sa ating email. Ayan, so pwede po kayo At mag-message. YouTube channel, Global YouTube, Filipino ayan. Movement. Oo. So meron na po tayong YouTube dyan na pwede niyo po panoodin o ipanood sa iba kapag wala silang time ngayong oras. Yes, so Ayan. pwede. And then, kapag gusto naman po niyong umalaw o makigulo dito sa amin sa GFM, ayan, ay pwede po kayo pumunta rito at matatagpuan niyo po ang aming opisina sa 10th floor, State Center 2 Building, Ortigas Avenue, Mandaluyong City, right beside DMW office. At pag po kayo bumaba sa may Robinson, Ortigas, ay ito po 6 minutes yung medyo patakbo po kayo. Ayan. Parang ginawa mo yata yun. Ayan, okay. Yan ba yung dumating ka dito na medyo parang hingal? Ayan, Di po, pagka healthy kayo, hindi kayo hingal. Opo, maganda po yun. Exercise po yan tuwing umaga. Mhm. And then, ano po ang ating makikita pa dito? So, we have also cool program. Cool na cool po. Ang ibig sabihin po, caring for outstanding outbound laborers. Na kung saan mga partners, meron tayong tinatawag na online appointment. Yan, e-registration, printing of documents, online submission of documents for direct hires, photocopying, and then yung nga po kanina na ang tinatanggap yung mga paralegal services. Ayan. And then ganun din po may kasama itong emails. Na kung Ayan, saan po ay libreng pagkain, libreng lunch po yan. Magmula alas 11, 11 a.m. hanggang 1 p.m. 1 p.m. Pero first come, first serve po ito, ha? At tawag po kayong, dahil nga po ito libre, iba nagre-request ng extra rice. Siguro ganun ba? masarap yung pagkain. Pasensya na po, hanggang 1 rice lang po tayo. Kung nais nyo naman talagang kumain ng marami, meron naman tayong mapagbibilahan ng extra rice. Ano po. Pero hanggang isa lang po tayo. Ano po. Salamat sa ating mga sponsors na bibigay na naging sponsor para sa mga free meal na ganito po. Calling all OFWs in NCR. Ano ba yan? Nananawagan po ang DOST, no, o Department of Science and Technology, dahil nagpapaanyaya sila, sabi nila, join us in creating OFW technopreneurs through science and technology. Ano ba ito? Interesting yan, no? O, ano ba ito? Sila po ay may programa na kung saan
OFW ka na taga NCR muna ha. Taga NCR po. Tapos meron kayong business idea, no? Na magpo-provide ng solution, magke-create ng product. Meron silang tinatawag na technopreneurship capacity building para sa gayon, yung idea nyo ay maging realidad, maging business, at bibigyan pa kayo ng DOST ng pondo. Yan. So, ibig sabihin, kung ang inyong business idea will involve the development of machine, o kailangan nyo ng machine, or kumbaga, ng motor, or ng anything na involving technology, bibigyan po kayo, pagka na-aprobahan kayo bibigyan kayo ng pondo ng DOST. At ang mababasa nyo naman sa eligibility, dapat kayo ay returned OFW, any overseas Filipino workers, yan man ay land-based or sea-based, na taga-NCR. Bakit taga-NCR lang? Kasi mukhang nilo-launch nila yan bago per pa lang. area. Bago pa lang bago yan. pa lang. Hindi, matagal na ito pero ngayon, ito yung ino-offer NCR muna. Sa ibang lugar, i-offer din po yan. Sana Kaya dumating sa Region 4. Region 4, Yan. tama. OFW, ang pwede rin eligible na matin dito ay OFW na kahit nasa abroad pa. Wow, maganda. Okay. No? Anong ibig sabihin nito? Kung siya ay nasa abroad pa, pwede silang mag-apply. Ang pwedeng mag-submit yung OFW family member na dinedesignate niya na maging representative. Authorize. Oo, authorize. So, halimbawa, di si Rico na doon sa barko, pwedeng ikaw. Ikaw yung, dahil ikaw yung wife, pwedeng i-apply yan. Sana may-extend dyan sa mga region, ano? Sa regions, Yes, yes. Parang na-excite Yes, yata. oo, maganda yan kasi yan ang iniintay ng ating mga OFW Association na ating pinupuntahan sa iba't ibang lugar. Tama. Alright. At ayan, tayo babati muna sa ating mga nanonood na. Uunahin na natin si Marel Rosales. Blessed Wednesday po mga kababayani. Blessed morning sa iyo dyan sa Dubai. Hello, Mariel. At siyempre si Army Riola. Si Army. God bless you po, Pastor Rene and GFN. Si Army dyan sa Binalonan, Pangasinan. Ba? May-ari na, alam mo ba, binisita ko yung kanilang rice mill. Ay, may rice Oo, mill. sila yung merong rice mill at merong agri store. Kumbaga mga agri products mga anong tawag dito, mga abono, Pakain sa mga pakain sa baboy, yun, meron pala yung sila. mga anong tawag dito, seedlings, meron sila. Nakakatuwa kasi zero knowledge sila. Ang mga OFW, mga kababayani, zero knowledge. Pero nagpursige, nagtiyaga, hanggat sa nagkaroon ng store, kakaunti lang yung supply. Ang binisita ko, dalawa. Wow. Ang kanilang store. Kaya nakakatawa sina Army at saka si Ricky, formerly OFW sa UAE. For good na sila ngayon. Formerly sa UAE. Yan. Kaya inspiration yan At ito rin katabi ko, inspirasyon din to. Kasi meron din to mga business habang ang asawa ay nasa laot. nasa laot. Abay, ito alam niyo bang ang kanilang business matatawag yan ay yung meron silang figurine na walang amoy. Babuyang walang amoy. Babuyang walang amoy. Babuyang hindi baboy. Babuyang walang baho. Ayan! Bago yan. Nako, kung gusto nyo mag-seminar, pwede mo magpa-seminar ito. Di ba? At syempre, sino pa? Pastor Anson Dionisio. Good morning to. Good morning ito. Kasi ito ay nasa Kuwait, no? At kinukumusta po natin siya. At let's talk more. At paano na ba natin moving forward? Ano gagawin natin?
si Dan Fernando. Good afternoon po. God bless po sa GFM. So yan po ay Sino church siya? part natin sa San Pascual. Kasama ko San kahapon Pascual, yung kasama mo kahapon. Yes, nakukuha ko siya. sa mobilization. Yeah. At si Julita Ruben. Good afternoon po sa inyo. God bless po. Sa GAGC Baybayin po siya. Ayan. GAGC Baybayin. Ayan. Ako, maraming salamat. And kung kayo nga po ay interesado sa ating pag-uusapan, i-click nyo lamang po itong link na ito. At kung meron kayong, kung kayo ay nandito na sa ating live, pwede naman kayong mag-comment, magtanong. No? Yes. Oo. Alright. Kumbaga, kung i-recall ko yung last week, pinag-usapan natin yung mga mobilization efforts kasama nga si bossing mo, si Karo G. Yes, at nasa mobilization siya kanina. At kanina, ngayon, as we speak, mukhang nandoon pa rin siya sa bansa. Baka nagtatanghalian pa, boss. Roger dyan. Ano ba dyan ng pagkain? Baka May kaldereta bang kambing dyan? kalderetang kambing, meron bang adobong kambing. Saka, kaya naman pala palaging iika-ika. Kinakain Kasi palaging ulit. karning kambing. Alam mo bang ako hindi ako mahilig diyang kumain ng kambing. Pero kapag merong nagdadala at si Karo G, siyempre kumakain tayo. Kaya lang, parang pagkakamain ng kambing, parang nararamdaman kagad sa tuhod. Ayan. Meron agad epekto. Merong epekto pa. Ayan. Well, anyway, bago tayo mapunta para sa mga ano ang mga usapan. Sabi nga natin, nag-mobilization ang GFM at ang gusto nating mapag-usapan ngayon is the question of dahil nga ngayon ay panahon na naman, actually hindi naman nawawala sa panahon na kung saan tuloy-tuloy ang employment or employment offer or overseas employment offer sa mga Pilipino. Bakit? Kasi isa ang Pilipinas sa key labor market ng iba't ibang bansa na naghahanap ng mga workers. We talk about Germany, we talk about Israel. Wala nga pala sa Israel ngayon. We talk about Japan. Yes, Australia. No? We talk about Korea, no? Meron tayong steady flow of mga bisita dyan sa kabila sa cool program na mga papunta ng Korea, sa Taiwan din, sa Hong Kong din, sa Singapore, and even other parts of the country like Poland. No? May mga country sa Europe na hindi ko alam na marami na rin palang mga Pilipino. Bakit? Kasi gusto nila ang mga Pinoy. Pero ito yung pinaka-question natin. In your experience, bilang isang mobilizer ng GFM, na ibig sabihin na doon kayo on the ground, kukonda kayo ng mga IRA, kukonda kayo ng mga symposium, pagka nagtanong kayo, ano ba yung process kung saan, kung alam nilang merong trabaho abroad, saan sila nag-a-apply at sino yung unang, kumbaga, nilalapitan nila? Malapit ba sila sa agency? Sila ba ay through, halimbawa, nagpunta ba sila sa POE or sa DMW para mag-check na meron ba job opening? On the ground, gusto kasi nating, ako meron lang gustong i-prove. Gusto ko i-prove na marami pa rin, maraming job offer, maraming mga legit na job offer, pero marami pa rin illegal recruitment na nangyayari. Yes. Bakit? Kasi ang assumption ko, mukhang marami sa ating mga kababayan ang hindi alam yung tamang proseso sa pag-a-apply para hindi sila maging biktima ng illegal recruitment at saka ng trafficking in person. So, partner, can you attest, tama ba ako sa assumption ko na parang mukhang marami ang hindi nakakaalam ng tamang proseso? Sagot. Yes, po, partner. Magandang issue po yan. At pwede po kayong mag-comment sa ating chat box para po kayo po ay inyo po i-comment kung totoo po ang aming pinag-uusapan. Okay. Ayon sa aming pagdako sa mga lugar na kung saan ay Iba't ibang barangay, yes, iba't ibang probinsya. iba't ibang probinsya, iba't ibang
School, sama Yes. na natin yung school. schools at saka barangay po, Aha. ay amin pong napag-alaman na kapag kami ay nagtanong kung at humingi sila ng tulong, ang maraming problema na aming kinakaharap ay yung mga nag-apply na kung saan, una, sila ay nirecruit Ni-recruit. Sino nag-recruit? Yun yung gustong malaman. nirecruit sila ng kanilang kamag-anak. O kaya naman ay Okay. sabi nila direct hire sila. May kamag-anak sa Okay. ibang bansa. Ni-recruit ng kamag-anak. Pangalawa, direct hire sila. Okay, babatiin na natin dito si si Rosalie Amira Bartolome. Yes. Good afternoon and everyone. God bless all. Ako ay mag-participate ka dito. Ikaw ay marami kang alam dito, Ma'am Amira. Ito ang partner ko sa On the Move Agarang Action. Ang tanong natin, no? Ano yung tanong ko? Saan sila Saan sila, pagka merong overseas employment opportunity, saan sila lumalapit? Sino ang pumunta pa sila sa agency? Ang sagot mo ay kalimitan kamag-anak. Yes, meron po ako isang example. Nagpunta kami sa isang barangay sa, hindi ko na sasabihin kung saan, pero nung aking pong napagtanto at napag-alaman ayon sa aking investigasyon, merong 3 po doon sa barangay nila na halos ay kamag-anak nila na Ang nag-recruit. ang nag-recruit at nagre-reklamo po nung tayo po ay nag-aira. Ano daw po ang gagawin nila? Sabi ko, kaano-ano po ninyo ang nag-recruit? Aking pong Auntie. kamag-anak. Tiyo ko po. Ayan. Tiyo, Ayan. Pinsang buo. Isang buo. Minsan ay kapatid pa o bayaw. Ayan. So yun po yung mga kaso Ayan. natin. Paano daw po ang kanilang gagawin? Sabi ko po, kaya ba ninyo? Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Oh. Ang ano po nito? Kasi ang punto kasi natin dito, merong legal, merong illegal. Yes. Ako. Merong mabilis nga, sabi nga nila, mabilis, madali, pero mapanganib. Bakit? Bakit mapanganib? Kasi po, if you do not go through the normal process of applying in a legitimate recruitment agency, chances are, pwede po kayong ma-illegally recruit. Pwede po Pero kayong... partner, bago yan, bakit nga ba sila doon lumalapit una? bakit nga ba? Bakit nga ba? Siguro, from your experience, palagay ko naman, tinatanong mo sila, bakit sila, sige, doon sa kamag-anak, bakit sa kamag-anak? Bakit hindi sa recruitment agency? So, ibig sabihin, kasi una, may tiwala sila. May tiwala dahil kamag-anak. Yes, isip nila, tunay nga. Totoo. Totoo. Kasi parang Dahil nakapunta na. galing na eh. O, galing na, may Oo, sinabi na. may sinabi na. Oo, may dollar Saka- pa rin, yung pinapakita. May mga witness. Oh, yes, oo, kaya parang sabi, Lahat. tunay nga, hindi ito illegal. Bakit naman hindi ako maniniwala sa akin, tiyo at tiya? Di ba? Mukha ako si... Parang, Hindi yun. parang binubugahan mo ako eh. Okay. Siyempre si Tiyo. Ibig sabihin, merong trust factor eh. Yes. Na siguro naman, hindi naman ako lulukuhin ito. Dahil kamag-anak ko ito, o auntie ko ito, o tiyo ko ito, hindi ako lulukuhin. Pero they end up, ayun na, nagre-reklamo sa atin. Tulong naman po. Kami po ay nakapagbitaw na ng pera. Usually, magkano binibitaw na pera. Yung last kong kausap, partner, tumawag sa akin, sabi niya, Ma'am, ang binitawan po ay 300,000. Hindi na po ako tinitingnan sa mata. Ano pong gagawin ko? Siya po, akala mo, siya po ay pinsang buo ng aking asawa. Pagkabaga hindi ka na tinitingnan sa mata, ano ibig sabihin mo? Ayan. Hindi tinitingnan sa mata, baka may muta. Dahil ayaw niya niyang pag-usapan pa. Nabaliwala Dahil, na. ayun na nga, mabuti nga, nakakaharap niya pa. Oo. Iba nga, tinaguan na eh. Oo. Ang sinasabi May ko hide kasi and seek natin na. dito, there are ways. So, doon base pa lang doon sa mga sagot mo, partner, mukhang tama yung aking sa pantahay. Na marami ang hindi nakakaalam sa tamang proseso para kung gusto talagang mag-abroad ay pwedeng safe, no? Maaring mahaba-haba doon
compared dun sa ino-offer sa inyo ng auntie mo, ng tiyo mo, o ng kaibigan mo, o ito pa, minsan partner, ang ganda, naka-Facebook pa yan. Tapos ang ganda ng itsura niya, at ang ganda ng base niya, parang very business-like. No, 10 slots available, first come, first serve. No, okay, siyempre, ikaw naman, magmamadali, magbabayad. Pag sinabi, magkano po ba kailangan? Pag sinabi siya yung 100,000 initially ha. Aalis ka na within 2 weeks. 100,000 pero nadadagdagan pa ng 20, kailangan ng ganito Oo. process. Saka nalabas yung mga kailangan Yan, kapag-bigay oo. ka ng unang bayad. Tapos so ang nangyayari is that hindi mo na alam, ikaw pala na biktima na ng illegal Oo, recruitment. ayan. So ito yung problema, meron hong legal, merong illegal. At merong mukhang legal pero illegal talaga. Paano nga ba? Oo. Nalilito na ako dun, partner. Paano natin ngayon malalaman Oh. Kaya namumroblema yung mga kababayani At natin. dito ngayon pumapasok yung mga gabay na binibigay po namin sa inyo, mga kababayani. Kasi nga, being a partner ng Department of Migrant Workers, kasama po sa aming mandato sa Global Filipino Movement, yung magbigay ng mga impormasyon, magbigay ng kumbaga gabay na ito po sa gobyerno ang sineset na standards of applying for overseas work para hindi po kayo mabiktima. In fact, palagi nga natin sinasabi yung slogan ng POEA noon, think, no? Mag-isip muna before you leave, bago kayo tumalon o pumunta doon sa lugar na alam nyo hindi na kayo pwedeng bumalik. No? At kumbaga, sa amin ni Pastor Joe, no? Pastor Joe Biasong, Servisyong OFW, lagi namin sinasabi, magduda, magtiwala. Kaya, no, isa-isahin na natin ito, meron tayong share na ano ba ang isang legal na OFW. Paano mo malalaman ikaw ay legal na OFW? At tingnan mo na, natakpan yung pwede mong pakialis itong CapCut na ito. Yan. Alisin muna natin yan para mabasa natin. Thank you. Oh, medyo nawawala. Click. Ayan, very good. Okay. Ito ang kumbaga tip, Pasihan. no, pasihan kung ikaw ay legal na Na OFW o Overseas Filipino Workers. At doon sa mga nakikinig, sana i-share nyo ito pagkatapos. Yes, tama kayo dyan. Hindi basta kayo po nakinig dahil mahalaga po ito. Yan. Kumbaga, kung nalaman nyo na ako, ito mahalaga sa inyo, mahalagang malaman ito na iba, i-share nyo ito. Ako ay legal OFW dahil, number 1, Sige nga, tingnan natin. Number 1. dumaan ako sa legal na paraan at mabilis na proseso ng ating pamahalaan. Okay? Ang ibig pong sabihin nito, ibig sabihin meron palang legal na proseso. Ang legal na proseso po ay hindi po kay Angel, hindi po kay Ante, hindi kay Tiyo, hindi kay Pinsan. Ang legal na process ay dumaan sa Licensed Recruitment Agency na makikita nyo naman po yan kung gusto nyo. Saan po ba yung license? Saan po ba namin malalaman kung lisensyado sila o hindi? Pumunta po kayo sa website ng dmw.gov.ph. Yan po ang website, dmw.gov.ph. At pag-click nyo ng ganon, hanapin nyo po yung list of licensed agencies, recruitment agencies. At doon nyo po makikita, i-type nyo lang yung pangalan ng agency, lalabas po yung kung siya ay lisensyado or kung canceled or suspended or permanently, no? Close. O close. Kasi po, marami ho ang mga hindi ho tawag dito, maganda ang reputation kaya inaalis na po sila sa listahan. Tandaan, dapat sa recruitment agency na license yan para sigurado kayo. Pagka licensed partner, halimbawa sinabi sa inyo, 2 weeks lang, lipad na. Hindi ho nangyari ho yun sa normal process. Sa normal process po, it's between 2 to 3 months ang processing. Bakit? Kasi, number 1, mag-apply ka,
Tapos, i-interviewin ka, isi-select ka. Pagka na-select ka, ibig sabihin, doon pa lang aandar yung process na ikaw ay may medical, mag-aanak ka ng papel mo, kung NPI, kung walang passport, kukuha ng passport, magpapa-check up, no? Pagkatapos pa niyan, pagka resolve na lahat yun, aayusin yung kontrata mo, dadating ng kontrata mo, dapat yung kontrata ay kung saang bansa yan na kung yan ay Saudi, dapat kung Saudi, hindi sa Arabic nakasulat yan, dapat nakatranslate yan sa English. Yes, tama. Okay, so yun pa lang, pag magbabayad, kung meron babayaran, placement fee po, kung meron, ay dapat hindi higit sa isang buwang sweldo na ino-offer po sa inyo. Anything above that ay dapat ay illegal na. Okay? Yan. So, hindi pa talaga po pwede na pupunta ako dun sa ibang bansa para mag-tourist. Yun. Ako ay mag-work. Hindi. Eh, paano partner? Yun ang madaling proseso eh. Tama. At hindi natin masisisi yung iba dahil nga sa ibang bansa, pwede yun. Pwede kang mag-tourist, tapos pwede kang makakuha ng trabaho. Pero sinasabi natin, pag nag-tourist ka at nag-decide ka magtrabaho doon, hindi magpa-process ka ng work visa. Yes. Huwag kang mag-work doon continuously na ikaw ay tourist dahil bawal ka rin. Kahit saan po kayo pumunta. Dapat talaga ayusin niya yung kanyang papeles. Dapat ayusin Yan. yung papeles. Yan. Okay. Maribel Pusi watching from Batangas, CCFI, SPB. San Pascual, Batangas. San Pascual, Yan. Batangas. Thank you, Maribel, sa iyong Yan po ay pagsubaybay. sa Christ Charismatic Fellowship International. Mhm. Ayan. Ayan, may message si ating kababayan. Ayan na, Ako po, kasi nag-react na. Kung ayaw po, ikaw mabasa. Kung ayaw po nilang maloko, sa mga municipal po ay mayroong mga job order na nakalagay sa bawat munisipalidad. Din, I saw that when I went vacation, tingnan ang list sa PUEA para hindi maloko. Huwag maniwala sa madali ang proseso. Parang manliligaw lang yan. Naku po! Pinangako sa iyo ang langit, bituin at araw. Pag sinagot mo na at nakuha na ang gusto, bahala ka na sa buhay mo. Naku, may Parang hugot. may hugot. May hugot yung partner kong to. May Ayun. hugot, may hugot. Thank you sa iyong sa iyong comment. Ayan, meron na rin Oo. bumabate. Si Sharon Valenton, watching from San Pascual. Teka, parang na-meet ko ito. Yes, si Pastora Sharon. Sharon Valenton. Yes, ang head pastor ng CCFI po. Ayan. Ayun. Alright. Si Jetro Valenton, watching from Batangas, CCFI, SPB. O, ayan ha. Ayan. Yung pong mga si Reynaldo Campillo, watching from Pasay, CCFI, SPB. O, kung kayo ay may natututunan, sana ipapasa niyo ito. Sumunod. Ako ay legal OFW dahil Sign yung ko. munang babasahin natin, mayroon Akong employment working o employment visa entry Oo. permit, no objection certificate, NOC at hindi tourist o visitor visa. okay. Tingnan nyo itong sinasabi natin ha. Kung magtuturist ka, ibig sabihin, Dapat merong employment working hindi, kung visa. magtuturist ka, hindi Out. visa ka, ano ibig sabihin? Dapat mamamasyal ka lang, hindi ka Mamasyal ka lang, magtatrabaho. tuturista ka, hindi ka hindi ka magtatrabaho. Ngayon, kung magtatrabaho ka, tapos sasabihin mo, Tourist maraming naka-offload eh. Alam mo Yes. ba yung offload? Na-offload, ibig sabihin, hindi pa nakakaalis dito sa ating bansa. Reject na sila. Immigration pa lang, hindi na pinapasakay. Bakit? Dahil may question sa kanilang papeles. Saan ka ba naman nakakita na magtuturist? Ay, ang dala isang Ay, maleta. ang maleta ay dalawang ganyan kalaki. Mga ganyan kalaki. O, paano mo magtuturist kung magbabakasyon mo yun? Bakit ganito? Oo. So, ibig sabihin, pwede ho kayong pagtrabaho, mag-apply. Kapag mag-a-apply sa tamang proseso, work visa marireceive. Yes. Kung kayo po ay parang nagbabalak, sabi nga nung iba, sir, ganun po yung ginawa ko. Bakit? Yun po yung tulong ng Ay. pinsan ko. Oo, di ba yung kausap natin kanina lang? Oo. Sabi niya, yun po yung ginawa ko. Okay naman po ako. Tsaka ayos Pero mo po sabi eh. ko, tama ka. Maaring naging okay ka, pero hindi sa lahat ng paraan o sa lahat ng panahon, ganyan ang mangyayari. Because others have not
been as successful sa kanila. Yes, at Oh. isa po diyan, yung isa nating nakausap na nagkonsulta sa atin, na siya ay nag-tourist bago nung siya ay hindi po siya na walang working visa. Ala, ginawan ng kaso ng kanyang amo, pinakulong. Ayun. Dahil wala siyang Working visa. Na-abuse po siya. Ayan. Yun nga yung matindi dyan. Pwede kang vulnerable ka sa abuse. Bakit? Kasi wala kang work visa, tourist visa. Wala kang pinanghahawakan, wala kang laban. Wala kang Ayan. pinanghawakan. Nako, pepreno ho muna tayo at tuloy-tuloy yung ating magiging discussion. Ano ba ang legal na OFW? Pero bago yan, magbe-break muna kami at magbabalik po ang programang Gabay ng Pilipinong manggagawa abroad. Huwag abroad. po kayong alis, just share it and like. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Di ka na maliligaw, di ka na mawawala. May kasama kang palaging masaya. Ano man ang problema, matutulungan ka ng GFM. 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 Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na dahil sa GFM. 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 Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay. Ayan po. Alright, nagbabalik po ang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. Ang oras po natin, 1:40 ng hapon. At tuloy-tuloy tayo sa dinidiscuss natin. Doon sa mga nanonood, nagpa-participate nga sila. Ang sabi ni Rosalie, Mama Mira, sabi niya, pag tourist, gagala ka lang. No? Gagala ka lang doon. Mamamasyal, hindi magwo-work. Ayan. Tama nga. Ang pakay mo, tourist visa ka Tapos sabihin mo, nako, ikaw pala magpupunta ka na Hong Kong, mag-pedicure, manicure ka pala dun sa mga kaya ka pala kaya pala nagpunta doon, maghahanap ka lang ng pedicure at manicure. Huwag pong gano'n, huwag naman gano'n. Okay, tuloy-tuloy tayo, sinasabi natin, ano ba yung legal, ano yung illegal. Okay? Number 3 na tayo, Number 3 partner. na tayo. Number 3, ako yung legal na OFW dahil meron akong employment contract or kontrata na dumaan sa proseso at aprobado ng DMW. Alam nyo ba? Hindi pa. Alam mo ba? Paabangan nyo po itong segment na dinedevelop po ng aming communication officer na para educational ito Alam mo ba? At yun na magbibigay ng mga information patungkol sa ating overseas employment work. Pero ito, alam mo ba na ang kapag ka dumaan sa proseso sa DMW, meron tayong tinatawag na Standard Employment Contract. Yes. Okay? Standard Employment Contract, SEC. Okay? Ibig sabihin nun, dumaan yan sa proseso according bawat bansa kasi, halimbawa Pilipinas, saka say Japan,
meron niyang tinatawag na bilateral labor agreement. Yes. Na tama. pinag-agreehan na parang dapat fair yon, dapat susundin yon. At isa sa pinaka-hallmark doon ay yung dapat may standard employment na kung halimbawa ang trabaho may ganire, engineer, merong kumbaga salary cap yan, Yes. no? Na hindi mo pwedeng bumaba dyan. Pwedeng tumaas, pero hindi pwedeng bumaba. Halimbawa, May guide sila. may guide sila na hindi pwedeng i-offer sa'yo na halimbawa ang pinaka-cap o ang pinaka-limit dapat hindi bababa ng $500. Pagka bumaba sila $500, hindi po pwede. Yes. Hindi yan ipaprocess ng DMW. At therefore, hindi ka pwedeng maabuso doon. Anong nangyayari kasi pagka nagtuturis, kumukuha yung mga kababayan natin ng mga trabahong Mas mababa. mas mababa ang sweldo. Pumapayag sila, bakit? Kasi gusto nilang magtrabaho, gusto nilang kumita. Kaya lang nababiolate yung kanilang rights. Kaya tawag diyan, voluntarily victim. Oo, yung kumbaga, Alam na ang tama, oo, di ba? Pero pumapayag pa rin sila. willing Willing victim. Ayan. Oo, Kaya kung alam na po nyo ito, ang aming mga pinag-uusapan, oo. kailangan imarites po nyo yan para po wala na po ang illegal Oo. recruiter o Oo, manloloko. susunod. Yes. Next po natin. Meron akong PDOS certificate na katunayan na ako ay umattend ng pre-departure orientation seminar para alam ko ang kumpletong impormasyon tungkol sa bansang aking pupuntahan. Ano ba yung PDOS? Yung pre-departure orientation seminar na usually ang dinidiscuss dapat niya impormasyon patungkol sa bansa ko sa Yes. At ito nakakalungkot. Tatawag sa atin. Hindi pala alam ang mga kultura ng bansang yun. Sabi ko, ang tanong ko doon, nag-PDOS ka ba? Oo naman po. At ito ang sunod kong tanong, nakinig ka ba? Hindi na po ako nakapakinig kasi nasa isip ko na ho, maalis na. Naku, hindi pa nga umaalis, bayarin na kagad. Alam niyo po, totoo yung mga kinikwento na although exaggerated yun ba, pero totoo po na kung minsan ang dahilan is ignorance. Yes. Ignorance of the information that supposedly kinommunicate naman. Katulad ng PDOS. Ano? On the other hand, yung kabilang bahagi naman, ay palagay ko kailangan na repasuhin ng PDOS. Check yung alam mga mo dapat. bakit? Oo, kasi mukhang hindi efficient na ang objective is i-convey mo yung necessary information. Pero walang nariintindihan. Hindi naintindihan, hindi na re-retain. Yes, dapat talaga yung madaling matandaan ng ating mga OFW ang nakalagay Mas maging doon. effective siguro sa Represent. pag-present. Yes, okay po. Next, ako ay isang legal na OFW dahil Meron akong e-receipt o OEEC na magsisilbing exit clearance at exemption ko sa pagbabayad ng travel tax na 1,620. Yan po at terminal fee 550 sa airport sa araw na aking pag-alis. So, ibig sabihin, hindi ka magbabayad niyan. hindi dapat mo ibabayad. Kung ikaw ay merong OEC. OEC. At yung Yan. OEC, yan yung pagkawala ka niyan at ikaw ay dumaan sa proseso, hindi ka pwedeng sumakay ng eroplano. At saka alam mo ba, itong 1,620, pagka ikaw ay exempted, alam mo ba na sa plane ticket, automatic ka? Hindi ko alam po bakit ino-automatic pa nila. Pero automatic na isinasama nila yung 1,620 at yung terminal fee na 500. Mhm. Alam mo bang kapag ka ikaw ay OFW, ang timano pagka OFW, pinapapunta ka doon sa cashier. Ini-refund. Oo po. Ganun nga yun. Ini-refund ang 1,620. oo. Dahil nga kasama na yung kapag bumili ka ng plane ticket. Ayun pala. Oo, Kaya diba? yun, alam nyo na po. Ngayon, So, alam mo na. Sabihin nyo po yan. Yan. Oo. At and then next. Sige, dire-diretsuhin na natin. Okay, bilisan natin. Mhm. Mayroon pang mga benepisyong nakalaan para sa akin mula sa OWA at PhilHealth bilang miyembro nito at sakop maging aking pamilya. Okay. Gaya. Ayan.
pagka ikaw ay legal na OFW, ito ang sasabihin ko din, no, dapat sana. Kasi ang PhilHealth kasi voluntary yan dapat na pero ang OWA po, iyan yung dapat na kapag ka first timer ka, talaga magbabayad ka talaga yung membership niyo po yung sa OWA, yan po every 2 years dapat nire-renew. No? Para every 2 years. Yan. Every Tandaan 2 po year nyo yan. contract. Oo. No? Pinabayaran po yan. Ano po? At huwag niyo pong kaliligtaan yan. Yung PhilHealth, kailangan din po niyan. Maaring hindi kayo dahil nandun kayo sa ibang bansa. Pero yung kanyang kapamilya. Kapamilya kailangan. So huwag niyo kong i-neglect yan. Pati yung kasama na natin yung SSS. Yes. Yung kanilang Pag-ibig. No? Para kayo may pag-ibig, malapit na po ang Valentine. Yeah. Meron pang promo. At next, susunod. Wala na? Ayun. Yun, tapos na po Natatapos tayo. natin. Dapat, lahat po, ikaw illegal na OFW, dapat makikita yun sa'yo, dumaan sa proseso, Yes. sa recruitment agency, Meron kang dapat meron kang working work visa. Ayan. dapat ikaw May ay OE. PIDOS, Yes, pidos. nag-go through ka ng PIDOS, dapat Lastly, ikaw ay merong OEC. OEC, Ayan. tapos yung mga membership na Ng- kailangan, yung OWA, yung Tsaka PhilHealth, Ayan. yung Pag-ibig, yung SSS. Lahat po yan voluntary. Merong mga bumabate, si Pastor Alan Alicandon. Sabi niya, binabati ko po ang ating dalawang broadcaster ng Dubai, Wow. ng mga Pilipinong manggagawa abroad, na sina Sir Rene at si Ma'am Joy, at binabati ko din. Pati ang mga kawani ng ating kagawaran ng manggagawang pandarayuhan. Aba, ang ganda niya na. Pandarayuan. Ibig sabihin, Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong mga mapuputing gawa. Salamat, Boss Pogi. Bigyan ng Ayan. jacket yan. Ayan, meron pang galing Si sa... Peping Castor, CCFA, SPB. Aba, Yes, thank you po. Kompletong-kompleto. Ayan. Miguelito Panlilio, good afternoon po. Yes po. Si Mayet Hasa, Ayan. Mayet Hasa, CCFI, SPB. Yan. Salamat sa team ng CCFI sa inyong suporta. At So, si yan. Grace, Mary Yan. Grace. Kahit po may PIDOS, kung hindi well prepared ng mga Nako. OFW, dapat ang mga OFW must be, hindi 100%. 101. 101. Talaga. Ayos ka, Ma'am Grace. Salamat. Ayos talaga ang ubi mo. Patamis ang ubi mo. Tama-tama sa timpla. Mentally, physically, higit sa lahat spiritually. Siyempre, may malalim pa na palataya. Handa sa lahat ng kanyang harapin. Abroad, hindi lang si OFW ang prepared, even the family. Right. Talagang, 110% ka, Ma'am Grace. Salamat sa iyo. Ayan. Okay. okay. Mag-report ka muna ng iyong mga ginawang mobilization. Yes po. So, salamat po sa... This week, no? Yes, Tama ba? this week, last week, and this week. So, salamat po sa ating po mga mobilization at sa ating mga kapartner diyan po sa bayan ng San Pascual, Batangas. So, salamat sa ating pong mga San Pascual at saka sa Batangas. Yes, no po. San Pascual, Batangas po. San Pascual, Yes Batangas. po. Okay, Salamat. pakita natin yung mga pictures. Ayan po, salamat po sa Barangay Santo Niño, kung saan po tayo po ay nakipag-usap sa kanya pong secretary at ang kanya pong suggestion ay sa kanilang assembly para mas marami daw tao. Ayan, okay. Wow. So, mag-iintay kami sa sagot after February 5 daw. Ayan po, meron din po tayo. Salamat noong January 19, ang ating pong San Pascual Senior High kay Mama Marcela Agdan. Salamat po sa inyong puso para sa mga estudyante at pakikipag-partner sa GFM para sa symposium. Sa ating pong mga GFM ambassadors dyan na sumusuporta. Salamat sa ating mga moderator at mga volunteer. Talagang ang mga yan ay masasaya at tayo muling aarangkada sa susunod na mga linggo. Ayan, salamat sa Bayanan National High School, kay Teacher in Charge Eden Argelies. Salamat po sa inyong pagpapaunlak na kayo makapulong at tayo po mag-close din sa February 29 ng symposium doon. February 29. Yes, May yes. nagdagan na pala ng isang araw. Yan. February, no? Leap year. February 29 because it's a leap year. Yes po, ayan. Sasabihin ko sana teka muna,
nabudol kayo sa February 29. Yung pala totoo. Yan. At salamat Alright. din po kay Pastor Dana Fernando sa kanya pong bilang church partner natin ang Foursquare Church. Salamat po sa inyong suporta. Oh. God bless po. Ayan. Alright. At ang, siyempre, bago tayo magpaalam sa kanila, Bawakas na agad tayo, no? hindi tayo pwedeng hindi magbigay ng gabay mula sa salita ng Diyos. Nagbigay tayo ng gabay para sa kanilang, ano ba, legal OFW. Ito naman, gabay sa salita ng Diyos. Partner, ikaw nga magbigay ng salita ng Diyos. Yes po, at ito po ang ating gabay mula sa salita ng Diyos, Colossians 3:23. Ang sinasabi po, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. At sa Tagalog, Sabi po, anuman ang iyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ayan, Ayan. partner. nako, it's kumbaga an opportunity para sa inyong mga kababayani na ang sabi nga doon, lahat naman kasi tayo ay pinahahalagahan o at least na may pinahahalagahan sa ating mga ginagawa. Whether ito man ay sa ating trabaho, sa ating kumbaga sa bahay, sa ating sariling business, or sa ministering meron kayo. No? Ang paalala sa atin ay ganito, ano man ang inyong ginagawa, ano man ito, no? Gawin ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. It is very surprising for me na yung iba ay parang gumagawa na lamang para sa kanilang sarili Yes. o para sa kanilang kaparehan, para magbuhat sila o maitaas sila o magkaroon ng recognition or kumbaga maging sikat sila. Pero ang paalala sa atin yung buong pusong paglilingkod ay dapat nakatuon hindi sa sarili kundi sa Panginoon. Na kumbaga I think it makes sense na kung gusto mong ang Diyos ang mapaparihan, sa Kanya ka dapat kumbaga sa Kanya inaalay yung paglilingkod. Kasi bakit? Pagka naglingkod ka sa Diyos, magaan ang puso mo Yes, masaya. masaya ka. Pagka ikaw ay sa tao, parang gusto mong pasahiyahin ay yung tao. Pagka nagkamali ka at nagkulang, ay disappointment ang iyong nararanasan. Pero ang kaibahan kapag ka naglingkod ka sa Diyos, ano man yung naging resulta man nito, hindi man sa'yo katanggap-tanggap, dahil hindi naman tayo perfecto, pero sa Diyos, ang sasabihin naman sa atin, at nakikita niya na buong puso mong ibinigay ang iyong kaisipan, ang iyong sa paraan ng pagsasalita, sa paraan ng ginawa mo, ginamit mo ang iyong lakas at talino, ay ma-appreciate yun ng Diyos. So, ibig sabihin, ang anumang gagawin mo na hindi ito una sa Diyos, ay walang saysay. Hindi, oo. Kumbaga, may saysay ito Pero pansamantala lamang yung ano niya. pagka sa tao. Yes. Pagka po sa Diyos, malalaman po natin dahil ang Diyos ang nagbibigay halaga sa lahat ng ating pong mga ginagawa. At sure enough, kapag ka po kayo ay sa Diyos naglingkod, hindi po mawawala ng saysay at inyo pong ginawa dahil alam ng Diyos at ito'y pinagtutuunan niya ng pansin. Alam niya na ginawa natin ito'y para sa Kanya. Ang Diyos ang nagbibigay ng katagumpayan. At ng reward. At ng reward. Wala mang reward tayo sa ating pong sa ating pong mga ginagawa dito sa lupa, kundi sa Diyos ang mismong nagbibigay ng reward sa Kanya. Kaya mga kababayani, inyo pong tandaan na kapag ang buhay na inilaan para sa Diyos ay isang buhay na may kapayapaan, isang buhay na punong-puno ng kasiyahan, tunay na kasiyahan na hindi yung kasiyahan na galing sa mundo. At punong-puno ito ng assurance ng Kanyang presensya anuman ang mangyari sa atin. Kaya kababayani, kung ikaw ay naghahanap ng assurance, ikaw ay naghahanap ng kapayapaan, ikaw ay naghahanap ng direksyon sa iyong buhay,
Ang kailangan lang gawin ay isuko ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na siyang namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at nagbigay ng buhay na walang hanggan. Paano niyo po gagawin ito? Buong puso niyo pong tanggapin na kayo po ay makasalanan. At aminin sa Diyos na kailangan mo siya. Ang sabi po sa salita ng Diyos, if any man is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Mangyayari lamang po yun na magbabago ang buhay ng isang tao kapag tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Inaanyayahan kita, kaibigan, kung ikaw man ay nanonood for the very first time at ngayon mo na intindihan na kailangan mong tanggapin si Kristo sa iyong buhay, sumama ka sa maikling panalangin ito. Tayo ay manalangin. Panginoong Yesus, sa oras na ito, isinusuko ko ang aking karunungan, ang aking kakayahan. At tinatanggap ko na ako po ay nakasalanan. Panginoong Jesus, salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. Magmula po ngayon, kayo na po ang maggiya ng aking buhay. Kayo na po ang mag-take over sa trono ng aking buhay. At kayo na po ang masunod sa aking buhay. Nananalig po ako na kayo po ang kikilo sa aking buhay mula sa araw nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang amen. Ang pangako po ng Panginoong Jesus o ng salita ng Diyos, hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan. Kung ikaw ay nanalangin ng taimtim sa Diyos, then ang Panginoong Jesus ay nasa iyong buhay at ang Espiritu ng Diyos ang siyang maggagabay sa iyo sa iyong bagong umaga. Bagong pag-asa na hatid ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Kung nais mo pang malaman itong aming mga sinasabi, manood ka lamang na palagi ng Gabay ng Pilipinong Manggagawa. At kung gusto mo namang makipag-ugnayan sa amin, may mga numbers ka nakikita sa aming pong screen. Tumawag po kayo, gusto pong matuto. Pwede po bang may makakausap sa inyo, mag-prayer, mag-counseling sa akin. At kung gusto niyo naman po mag-email po sa amin, pwede kayo mag-email sa gfmabroad@gmail.com or sa helpdesk@globalfilipinomovement.com. Pumunta lang po kayo sa aming pong Facebook page, Global Filipino Movement Foundation Incorporated, at gusto po namin madinig ang inyong mga comment. Partner, baka may sasabihin ka ba? Yes po, kaya patuloy po natin subaybayan ang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad at sa inyong pagpapatuloy na paglago, kung kayo po ay bago pa lamang na nakinig ng salita ng Diyos, ay pwede po kayong magbasa ng Biblia at pwede humingi din po sa amin. Pwede din po i-request ito at kami po ay magpapadala po sa inyo. Okay, at meron pa tayong babasahin ng mga pagbati dyan galing kay Ma'am Amira. Good morning. Good mornings po sa aming governor ng ERCSA, Kuya Larry Liabres Astillazzo, Vice Governor Ronald Roy de Gracia. Happy birthday din po kay Kuya Versosa Alvin Luna Versosa. God bless po. At kumusta sa mga kaibigan namin dyan sa Magic 6 Radio. Salamat po sa pagtangkilik ng mga programa ng Global Filipino Movement. Ayan. Meron pa si OFW Federation ng San Mateo, o KAOKMI OFW Federation Association sa San Roque at sa Maragondon Ministerial Council. Maraming salamat, Mary Grace, sa pag-promote ng ating programa. Kaya nga po, huling paalala na naman po, mga kababayani, tandaan mong lagi, mahal ka ng Diyos. God bless you po at good afternoon po sa inyong lahat. Salamat po. God bless everyone. See you next week.